kangiti, ako nga pala si Charlie, ang madiskarteng estudyante at ito ang aking journey. Halina't manood, matuwa at matuto sa aking vlog. At kung hindi pa kayo nakapag-follow, like and share, bas hindi ay. Halina't samahan niyo ako mga kangiti. Ito ang mga nangyari sa akin nung unang week. Habang naglalakad ako dito mga kangiti, ako ay papunta sa aming stock room kung saan nakalagay ang mga pagkain ng Pasayan. Kung napapansin niyo mga kangiti, maraming damuhan, napapalibutan ako ng mga puno at higit sa lahat, malapit kami sa tabing dagat at napansin niyo naman na maraming ponds sa gilid. At saka ito nga pala ang aming stock room mga kangiti kung saan nakalagay ang mga pagkain ng Pasayan. At kung napapansin niyo rito mga kangiti, may nakasabit na timba at saka container na naglalaman ng pagkain ng Pasayan at ginagamitan ng timba upang kiluhin para ma-measure ang pagkain na ipapakain sa Pasayan. Katapos kong punuin ng mga timba mga kangiti, agad ko naman itong ikikilo para malaman ko kung tama ang aking ilagay sa timba at kung kulang naman ito ay dadagdagan ko naman. At dahil saktong kilo ng aking nailagay sa timba mga kangiti, halina't samahan ninyo akong magpakain ng Pasayan. At sa pagpapakain naman natin ng Pasayan mga kangiti, may tinatawag tayong manual feeding. Ito ay ang pag-broadcast at diking. Ano nga ba ang broadcast mga kangiti? Ang broadcast ay paghagis ng feeds sa pond. While ang diking naman mga kangiti ay ang paghagis ng feeds malapit sa dike o sa gilid ng dike. Ang karakteristik kasi ng mga Pasayan mga kangiti, nasa gilid lamang ng dike, nasa ilalim, hindi yan sila pumupunta sa gitna. At kung napapansin nyo naman mga kangiti, ako ay naglalakad para mapakain lahat at ma-distribute ng tama. Ito ay iikutin ko hanggang sa maubos ang feeds na aking nilagay sa timba. Kaya ang akong tingog mura nagikuluba. Ang mga Bisaya ray makasabot nako ato. At kung may tanong man kayo mga kangiti, tanungin nyo si Chris Brand kasi siya yung tagapagbantay ng Matrix. Kung tatanungin nyo anong paboritong prutas ko mga kangiti, lahat ng prutas paborito ko, lalo na kapag butong lubi, basa ka na, coconut drink, mukha ko, mukha ng butong. Sarap kumain ng ganito lalo na kapag nasa bukid ka at libre. Kaon jud Charlie, aron di ma brother. Sa mga oras na ito mga kangiti, ako ay magsasampling na ng mga Pasayan para malaman kung ilan ang kanilang ABW. Ano ba ang ABW? Ito ay ang average body weight ng Pasayan. Takip silim ng mga kangiti, ito na ang last feeding ng Pasayan natin. Sa last feeding mga kangiti, si Kuya Amer na ang nagpakain ng Pasayan. At dito naman sa part mga kangiti ay tinuruan ako ni Kuya Amer na mag-liming. Ano nga ba ang liming mga kangiti? Ang liming mga kangiti, ito ay ginagawa kapag na mag-harvest na ng Pasayan. Ang lime ang nagko-control ng optimal pH level ng gumagamit lamang ng lime mga kangiti kapag kinakailangan o di kaya ay during harvest. Tinutulungan kasi nito na iwasan magkaroon ng mga soft shells during harvest. Kung mapapansin nyo rito mga kangiti, ito ay madaling araw na nang kami ay mag-harvest na ng Pasayan. Dahil dumating na rin yung buyer ng Pasayan. Kami naman ay naghahanda kasama ang mga worker. Ako ay hamak na OJT lamang mga kangiti. Nais ko lamang ay matuto sa training na ito. Ano nga ba ang pinunta ni Charlie dito? Magpapakit nga ba? Charlie! Charot lang mga kangiti. Kung mapapansin nyo rito mga kangiti, ay tinanggal na ang ating net gate kung saan ay dahan-dahan ang lalabas ang tubig at ang mga Pasayan kasi nakahanda ng ating malaking net. At dahan-dahan namin tinatanggal yung trampa mga kangiti kung saan lalabas ang tubig. Yung trampang nagsisilbing harang sa gate ng pond. Kung napapansin nyo mga kangiti, may tinatanggal kaming kahoy. Yun yung tinatawag nating trampa, which is ang harang sa gate. Nagsimula na ang pagbuhos ng tubig at dito na nagsimula ang pag-harvest mga kangiti at ako'y nasa likod lamang upang turuan at gabayan nila kung ano ang ginagawa nila. Doon ako ay mag-o-observe lamang. Sila ay mga eksperyensadong pan-technician at pan-aid. At pagkatapos namin mag-harvest mga kangiti, ako ay na-assign dito upang mag-handpick. Itong handpick naman ay ginagawa usually kapag ubos na ang tubig sa pond. At ito ay pinupulot namin ang lahat ng natitirang shrimp upang ilipat sa mga basket or rattan basket at ililipat naman doon sa crate. Lahat ng handpick ay preskong-presko at maaari pa ring ibenta. Bawal itong iuwi sa bahay or nakawin dahil labag ito sa farm. At pagkatapos namin mag-handpick mga kangiti, lahat na nakuha naming mga Pasayan ay ihatid namin at ilalagay doon sa crates kung saan ay bibilhin ng mga buyer. At kung makikita nyo mga Pasayan namin mga kangiti, ang lalaki at ang preskong presko, talagang bagong bago.
bagong harvest mga kangiti. Parang ako lang mga kangiti, sobrang pogi. Preskong-presko. Mabango, pogi talaga ni Charlie. Charlie lang. Ako nga pala si Charlie at dito nagtatapos ang aking journey. Paalam, see you sa next vlog.